Malakas ang ebidensya, kaya tumakbo, humingi ng tulong sa Supreme Court o Korte Suprema si Sara Duterte. Di ba? Kung yung magunita, 2 days ago, nagpunta doon sina Atty. Torion, Atty. Delgra, yan po yung mga abogado ni mga Duterte. Ayun, tumakbo ng Korte Suprema. Kung yung magunita, nung pumutok itong impeachment na ito, nag-press conference pa si Inday Sara. Sabi ko, bakit patawa-tawa ito? Parang relax na relax. Dahil naghahanda na daw yung kanyang mga abogado at handa na raw ang kanyang mga abogado tungkol dito sa impeachment. Okay? Yan ang sinabi niya dun sa press conference niya. Yung pala, naghahanda yung kanyang abogado para magpetisyon sa Korte Suprema. Kasi yun ang nangyari. Tumakbo yung kanyang mga abogado sa Korte Suprema at humihiling ng temporary restraining order. At kino-question ang article of impeachment. Gusto nilang pigilan ang Senado. Eto, pakinggan ko sa inyo ilang portion ng report tungkol dyan. Baka akala nyo nagbibiro ako, di ba? Nakita naman natin yan, nag-viral na nga yan eh. Nag-press conference pa sila pagkatapos mag-file eh. Sige, ating talakayan ito bago tayo... Claimor of the people that we should file a petition for certiorari prohibition Ayan, with prayer for preliminary injunction and TRO against the impeachment complaint filed against the Vice President. Ayan o, TRO. Tulong kanina sa Korte Suprema ang ilang abogado upang hilingin ang pagpapawalang bisa sa impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Ayan, ang nasabing petisyon ay mula sa ilang Mindanaoan lawyers na kilala rin bilang mga kaalyado at taga-suporta ng pamilya Duterte sa pangunguna ni na Atty. Israelito Torion, Atty. Martin Delgra at Atty. Lynn Acosta. Ayon kay Atty. Israelito Torion na kilala rin legal counsel ni Apollo Kibuloy, hiling nila na mag-issue ng temporary restraining order o TRO ang Korte Suprema na layong ipaisantabi at pawalang bisa ang impeachment complaint laban kay VP Duterte. Aniya naniniwala sila na mayroong malaking kakulangan sa nasabing impeachment complaint. Paliwanag ni Atty. Torion, lumalabag ito sa ilang mahahalagang probisyon ng konstitusyon at walang sapat na batayan sa jurisdiction. Kaya dapat aniya itong ibasura at hindi ipagpatuloy ng Senado. It is a violation of pertinent constitutional provisions and it is likewise jurisdictionally void. And the same should be dismissed and not entertained by the Senate of the Republic of the Philippines. That in essence is... Ayan o, matindi matindi talaga ito si Torion. Mukhang matindi ang pangangailangan sa trabaho. Hindi, joke lang kilala ko itong mga abogadong ito. Kilala ko ito si Torion eh. Joke lang attorney. Pero, well, trabaho ng abogado yan. Karapatan yan ng akusado katulad ng kampo ni Sara na tumakbo or magpunta ng Korte Suprema. Lahat naman entitled eh. Pero yung questionin mo, yung legality at pigilan ang Senado para sa trial, naku, kahit hindi ka abogado, mapapailing ka dyan. Mapapailing ka dyan. Napakalinaw po ng impeachment process sa ilalim ng saligang batas ng ating 1987 Constitution na ang impeachment ay tanging sa Kongreso at Senado lang. Walang pwedeng makialam dyan kahit sino. Walang pwedeng manghimasok dyan. Walang ibang lugar o venue para mag-file ng impeachment o mag-file ng complaint for impeachment sa impeachable official kung hindi sa Kongreso lang. Pagkatapos, tatalakayin ng Kongreso yan, kung kailangan sa public hearing ng Justice Committee, dadaan doon. Pero pag nakakuha ng enough number, ang 1/3 na congressman sa kasalukuyan na bilang ng mga congressman, pwede nang i-transfer anytime ang article of impeachment. At ang nangyari dyan sa Kongreso, yung mismo mga congressman, ang complainant, sila yung nag-endorso dahil legal yun, nasa proseso yun. Enough na at sobra-sobra nga ang 215 na mga congressman. At naipasa na nga ang article of impeachment for trial sa Senado. Yan ang proseso. Ngayon sasabihin ng mga abogado ni Sara na hindi nasunod ang proseso. Dapat daw ipagbawalan ng Supreme Court ang Senado. Magpalabas daw ng temporary restraining order at hindi daw dapat na i-trial ng Senado ang impeachment.
Kaya dapat daw ipigilan ng Korte Suprema. Wow! At parang gusto nilang i-declare pa na invalid o unconstitutional ang impeachment, article of impeachment at impeachment na gagawin ng Senado. Matapos ipasa ng Kongreso ang article of impeachment. Suntok sa buwan po yung petisyon na yan sa aking opinion at analysis. At ako naniniwala, ayaw ko naman pangunahan, sarili ko opinion ito, hindi yan susuportahan ng Supreme Court. Malamang ibasura ng Supreme Court yan. Kasi ang Supreme Court hindi po makikialam sa trabaho ng Senado. Para utusan ng Senado, huwag kayong mag-trial kasi labag yan sa batas. Ganon ang gusto mangyari ng Duterte camp. Utusan ang Senado na huwag kayong mag-trial diyan sa article of impeachment dahil labag sa batas yan, dahil lumabag yan sa proseso. Ganon ang gustong palabasin. Wow! Hindi gagawin yun ng matitinong justices ng Supreme Court. Kasi yun ay pagyura, pakikialam sa trabaho ng Senado. Na inuulit ko, ang Senado, ang Kongreso at Senado ang eksklusibo na mayroong obligasyon, mandato, karapatan na gawin ang impeachment court at magkaroon ng trial kahit na sinong impeachable official ng bansa. Hindi lang Vice President, lahat ng mga impeachable. Pag nakarating ang article of impeachment sa Senado, walang pwedeng pumigil dyan. Yan ay kanilang obligasyon under 1987 Constitution. Pagkatapos ang petisyon ng kampo ni Duterte ay ipagbawal, pigilan. Wow! Suntok sa buwan yan. Mabuti na lang, wala nang buwan kasi umaga na dito sa Pilipinas. So, nako, may paliwanag, may dahilan, napakalaki pong dahilan kung bakit po itong mga tropa pips ni Digong ay sa Supreme Court po kumakaripas ng takbo kasi nga po, ngayon pong 2025 na, lahat ng Supreme Court justices ay mga appointed lahat ni Digong. Nagsimula po yan noong 2022. Actually, ngayon pa lang yata, this year pa lang yata mag-appoint si PBBM ng mga Supreme Court justices. Kaya po talagang diyan po sila kakaripas palagi ng takbo, katulad ng mga vlogger, katulad nila Harry Roque, 'di ba? Sila Harry Roque, magtataka ka, laging Supreme Court. Sila Topacio, laging Supreme Court ang takbo. Ngayon yung mga vlogger, Supreme Court din. Ngayon si Sara Duterte, syempre Supreme Court din ang itatakbo niyan dahil nga po appointed ng kanyang ama ang napakarami lahat po ng mga justices. Ito po sa loob po ng 15 na yan, lahat po ay appointed na daw po ni Digong. So talagang yan po ay dyan sila kakaripas ng takbo sa Supreme Court. Dahil ewan natin, baka nga naman tumanaw ng utang na loob kay Digong itong mga justices na ito. At isa pa, di ba? Baka nga naman ma-impluwensya ng kanilang tatay itong mga Supreme Court justices para ipahinto ang impeachment trial ni Sara Duterte. Ay nako talaga, matatawa ka na lang sa galawan Akala ko ba handang-handa na silang harapin ang kasong ito? Yung pala pinaghahandaan hilinging ibasura. Hindi pwedeng ibasura. Dahil nasa tamang proseso sa aking tingin. Opinion. Pangalawa, hindi gagawin ng Supreme Court na maging dahilan ng constitutional crisis. Alam niyo kung bakit magkakaroon ng constitutional crisis? Nabanggit ko na yan before. Kasi pag nagbanggaan ang mga importanteng ahensya ng pamahalaan, doon lalabas ang constitutional crisis. Kaya maingat na maingat sila dyan, lalo na ang Korte Suprema. Hindi talaga yan makikialam. Kung pag nakikita nila at naayon sa batas ang proseso at kapangyarihan ng Kongreso at Senado. Ganun po yun. Kaya lumalabas itong ganitong mga issue kasi yung kabagalan ni Chis Escudero. Kaya ngayon, nagkakasalumot na ang mga petisyon at opinyon. Kahapon, umarap na ho doon sa isang public forum ang mga constitutionalists
yung mga gumawa ng saligang batas, sina Sarmento, Carpio at iba pa. Kilala mga magagaling na abogado, Associate Justice, retired ng Supreme Court, Commissioner ng COMELEC at iba pa. Sila'y gumawa ng saligang batas. At lahat sinasabi nila na aayon, obligasyon, karapatan ng Senado ang trial. Higit sa lahat, hindi dapat ma-delay. Dapat kaagad-agad matapos matanggap yung article of impeachment. Kaya nga po yung title natin. Malakas ang ebidensya, kaya tumakbo ng Supreme Court si Sara, Vice President. Ano sa tingin po ninyo? Kasi nga yung 7 article of impeachment ay napakabigat. Ako yan ang tingin ko. Sa aking opinion, nakikita ng kampo ni Sara Duterte malakas ang ebidensya, kaya ang kanilang last option ay magpunta ng Korte Suprema at pigilan sa magitan ng temporary restraining order ang gagawin ng Senado na magkaroon ng trial kung kailan din natin alam. Kasi pag nagkaroon ng trial, lalabas po ang maraming ebidensyang matitindi. 7 article of impeachment at siyang mga ebidensyang yan, ang Kongreso mismo ang nakadiscover. Ang Kongreso mismo ang nakakuha ng ebidensya. Kaya nga napakabilis nilang mag-endorso at maging complainant. Sumobra pa sa 1/3 kasi umabot ng 215 yung unang signature plus 25. Kaya nga 240 na nga 80%, first time sa history sa Pilipinas. 80% ng mga membro ng Kongreso ang nag-endorso at complainant dito sa article of impeachment against Vice President Sara Duterte. Alam niyo kung bakit alam na alam ng mga congressman ang ebidensya, kung bakit alam na alam ng mga prosecutor ng Kongreso, yung 11 prosecutor. Kasi sila mismo ang nag-imbestiga doon sa Committee on Appropriation, Blue Ribbon Committee, Good Government and Public Accountability. Doon lumabas. Ang chairman doon ay si Congressman Joel Choa, na isa sa mga member ng prosecutor. Si Luistro, napakagaling na abogado at congressman, member ng Committee on Appropriation at Blue Ribbon Committee. Sila yung binastos doon. Sila yung inartihan doon ng mga staff ni Vice President nang tinatanong, biglang mga nahihilo, nagkasakit, na hospital, nagdrama-drama sa hospital. Yun eh. Ano ba yun? Ang sinasabi ng mga prosecutor sa ngayon, ang isa sa pinakamalakas nilang ebidensya, although lahat ay malakas, ay yung confidential fund. Talagang laglag yan. Mabigat po yan. Kasi hindi ko katanggap-tanggap talaga yung acknowledgement receipt. Saan napunta ang pera? Sino ba si Piatos? Mary Grace Piatos at saka Kokoy Villamin na hindi pala tao yan. Sabi ng Philippine Statistics Authority, doon sa more or less ay 4,000 na mga binigyan ng acknowledgement receipt. 1,200 doon na patunayan ng Philippine Statistics Authority, walang birth certificate, walang death certificate, walang marriage contract. Ibig sabihin, hindi nakarehistro bilang Pilipino. Bakit na binigyan ng malaking pera? Yan po yung isa sa pinakamalakas. Okay? At ang pangalawa yung graft in corruption, panunuhol, paglalagay. Natatandaan ba nyo si Undersecretary Mercado ng Department of Education na tinanggal? Umamin sa public hearing, dala-dala yung sobre. Tumatanggap daw siya ng 50,000 per month o a month sa loob ng 9 months nung panahon ni Sara as Secretary of the Department of Education. Hindi lang si Mercado. Ilan yung humarap sa komite dahil lahat ganun ang statement. Nakatanggap sila ng 50,000 each sa loob ng 9 months. Corruption yun. Graft in corruption yun. May resibo, may sobre. Sinumiti nga sa komite yung sobre na pinagalagyan ng pera. At ilan yung umamin doon. Yun ang nadiscover ng mga prosecutor at ng Kongreso. Diba? Yung harassment na pagtatanggal sa mga opisyalis ng DepEd dahil hindi niya tao o hindi niya pinagkakatiwalaan. On record din yun. Kasama yan sa article of impeachment. Yung pagmumura, yung pag-uutos na di umano'y kunin ang buhay ng Pangulo, First Lady at ng Speaker of the House. Sabi ng NBI, authentic, original, hindi fake. Si Sara Duterte mismo ang nag-press conference base sa mga testimonya ng mga vlogger at reporter na kasama niya sa press conference. Hawak na ng NBI ang dokumentong yan. Ang bibigat po niyan. Kaya ngayon sinasabi natin yan ng title
malakas ang ebidensya, kaya tumakbo, humingi ng tulong sa Korte Suprema si Sara Duterte, Vice President. Yan po yung aking opinion at analysis sa isyong ito. So kaya ko ito pinapaliwanag, hindi ko sinabing guilty, hindi ko sinabing mali yung ginawa ni Sara pagpunta ng Supreme Court. Hindi po. Karapatan nila yun. Karapatan ng kahit sinong akusado at sinong abogado na humingi ng tulong sa Korte Suprema. Ang akin naman tinatalakay dito, ayaw kong pangunahan ng Supreme Court ay yung base sa mga ebidensya, base sa mga statement ng mga abogado na sinasabi niyang illegal or illegal, wala nga sa proseso, illegal nga, wala daw sa proseso ang article of impeachment, kaya dapat daw huwag i-entertain, huwag magkaroon ng trial at pigilan daw ng Supreme Court sa pamamagitan ng temporary restraining order ang Senado. Ayan po yung tinatalakay natin. I know my job. Alam ko ang aking sinasabi at ipinapaliwanag sa inyo. Hindi ko pinangunahan ang kahit sino. Pero ang aking sinasabi, yung proseso ay naaayon sa saligang batas. Yung proseso hindi pwedeng pigilan ng Korte Suprema. Yung Senado, obligasyon, mandatory, sinumpaan nila na tungkulin sa ilalim ng saligang batas na sila gagawin nila ang lahat ng alituntunin ng 1987 Constitution. Kasama pag dumating ang ganitong panahon na mag-trial dahil merong article of impeachment laban sa isang impeachable official like Vice President Sara Duterte. So ayan po ang totoo. Okay? Maging matalino para umunlad kayo, umunlad tayo. Huwag magpakababa ng level dahil makakasira sa inyong buhay at kinabukasan niya. In other words, huwag nating pansinin, huwag niyong pansinin ang mga troll, ang mga blasser, ang mga baser. Yung mga baser at troll, kampo nila, ang pinanggagalingan nila yan. Yan ang trabaho nila, mapanira, mapanghusga, para sirain ang mga balita. Pero ako hindi. Paninindigan ko ang aking sinasabi at ginagawa base sa aking opinion at interpretation sa nangyayari kasi maraming mapanlinlang. Ayaw kong kayo maging biktima dahil mahal ko kayo ng aking mga subscriber at followers at mga viewers araw-araw. Kaya nga po, yung mga fake news peddler na yan, hindi din sila pumupunta ng Senate, ng Congress hearing sa TRICOM kasi nga po, 'di ba? Wala naman po sila talaga kasing mga hawak na katotohanan. At lahat po ng kanilang mga binibring out na issue laban sa ating gobyerno, sa Quadcom, at sa lahat pa po ng mga binabanatan nila na mga kumakalaban sa kanilang poon na si Digong Duterte, lahat po yan ay galing lamang sa clout. Or talagang ito po ay fake news, binuong istorya para magmukhang makatotohanan, pero ang totoo, simulat sa poll na binuang istorya na yan, lahat po yan ay kasinungalingan at nanggaling po lang talaga sa paninira. Kaya nga po, itong mga taong ito, mga vlogger na ito, hindi po talaga ito titigil sa paggawa ng fake news. Dahil po, malaki po kinikita nila dyan. Nakita nyo naman po kung gaano po kalakas ang mga fake news peddler na yan. Kapag ikaw, yung vlogger ka na totoo mga sinasabi mo, nagpapahayag ka ng opinyon na makabuluhan at totoo ang iyong mga sinasabi, hindi mo niloloko ang iyong mga manonood, di ba? Mababa lang po ang views. Pero kapag ikaw ay fake news vlogger, fake news peddler, naku po, milyon-milyon ang views. Nakikita ko po, napakarami pong views. Ganyan po ang tumatakbo ang ating social media. Kapag fake news, naku, napakaraming views. Diba? Kaya suportahan po ninyo ang mga katulad ni Sir Mike Abe na hindi po niloloko ang kanyang mga manonood, hindi po niloloko ang kanyang mga follower. Yan po ang pinaka-importante. Diba? Dito po sa aking channel, di bali pong konti lang tayo, di bali po na mabagal. Ang importante po, hindi ko kayo niloloko. Pumupunta kayo dito sa channel ko dahil totoo ang sinasabi ko. Hindi kayo bumabalik sa channel ko dahil niloloko ko kayo o nagsisinungaling ako sa inyo. Yun ang pinaka-importante. Di bali na pong mahina, di bali na pong mababa. Ang importante, wala tayong nilolokong tao dito.
dito sa ating mga channel, Mike Abe Opinions at MA Pinoy TV, yung isang channel ko. Kaya lagi kong sinasabi, please like and share ng aking mga tinatopic dito. Ang topic natin dito. Paki-forward po ninyo sa ating mga kaubayan para maintindihan nila. Dahil matindi po, laganap ngayon ang mga fake news. Laganap po mga propaganda at panlilinlang ng mga katotohanan. Ako hindi po ako sasama dyan kahit kailan. Inaaral ko, paninindigan ko at ang sinasabi ko at mga topic ko, hindi ko kayo lilinlangin kasi hindi ko trabaho yan. May prinsipyo ako. Yan ang aking pinapangalagaan. May pagmamahal ako sa bansa, may pagrespeto ako sa batas, may pagmamahal tayo sa Pilipinas at sa ating administrasyon at respeto sa lahat ng proseso. Pero kung lilinlangin nila, ililihis nila, lilinlangin ng tao, ililihis ang istorya, ililihis ang mga pangyayari, hindi tayo sasama niya. Kaya yan ang akin ang pinapangako sa inyo. Itong akin tinatalakay, tandaan nyo kung ano ang mga mangyari. Ulitin ko hindi ko sinasabi na mali yung ginawa ni Sara Duterte at ng kanyang abogado na mapunta ng Supreme Court. Katunayan, karapatan nila yun. Pero sinasabi ko, yung questionin at utusan ang Senado at Kongreso, itigil ang impeachment, malabo yan. Malabo pa yan sa sabaw ng pusit na gagawin at mangyari. Kasi dalawa, tatlo, maraming implication yan. Una, yun ang constitutional crisis. Mangyayari yan. Baka mangyari kasi parang didiktahan mo yung mga legislator. Ang Kongreso at Senado, hindi pwedeng diktahan ng Supreme Court. Pwede lang pakiusapan. Pwede lang sabihang sumunod sa mga aling turin ng batas. Ganun lang. Pero yung sabihang itigil nyo yan, sabihang mali kayo dyan, hindi ho pwedeng mangyari yun. Awa yan. Hindi papayag ang matataas ang prinsipyo ng mga politiko dahil sila ay may mandate, elected, district congressman, party list congressman, senador sa buong bansa. So may mandato yan, milyon-milyong vote ang nakukuha bago ka maging senador. Hindi yan papayag na sila isapawan ng kahit sino. Kaya ngayon, 3 branches of government, huwag niyong kakalimutan yan. Executive Department, tagapagpatupad ng batas. Legislator, Philippine Congress, gumagawa ng batas. Ang Supreme Court, sila lang yung parang arbiter. Sila yung magsasabi kung constitutional or unconstitutional ang ginawang batas at implementation ng batas. Yun po ang trabaho ng Supreme Court. Ako naman, bilang membro ng Four State Media, ay akin mong pinapaliwanag ito. Yan ang aking trabaho at obligasyon. Na ipaliwanag kung ano ang separation of power ng tatlong ahensya, ano ang kapangyarihan ng Four State na katulad ng inyong lingkod, member ng Philippine Media, yang magpaliwanag ng ganito. Hindi ako nagyayabang, sinasabi ko lang yung aking obligasyon, aking karapatan, at aking paniniwala sa aking mga analysis, opinion, at interpretation sa mga kaganapan dito sa ating bansa. Huwag kayong paninlang, maraming fake. Maniwala kayo. So ako, tingin ko, malakas ang ebidensya. Kaya itong last option, pinakahuling option ito ng kampo ni Desare. Itong Supreme Court lang ang pwede niya puntahan. Hindi niya pwedeng pigilan ng Kongreso sa press release, talumpati, at kung ano mga batikos nila, kahit murahin pa nila araw-araw ang Kongreso at Senado, hindi nila kayang pigilan yan. Although ginawa na nila. Halos 2 taon kalahati na, sinisiraan niya ang Kongreso. Pinipersonal ang Kongreso, pinipersonal ang mga congressman. Natigil ba? Nakontrol ba niyo ang Kongreso? Hindi. Kasi may mandato yung mga yan. Kung ano kanilang mandato at sinumpaan sa saligang batas at obligasyon bilang House of the People, House of Representatives, Kongreso ng Republika ng Pilipinas, iyon ang kanilang obligasyon. Kaya walang nangyari. Lalo na ngayon. Tapos na sa Kongreso, impis na nga si Sara for trial na lang. Medyo mabagal lang ang Senado, kaya tumatagal. Kaya alam niyo kung mabilis lang umaksyon ng Senado, wala na itong petisyong ito. Kung pagkatapos dalhin ng Kongreso ang article of impeachment at nag-resume kaagad ang impeachment court, hindi na makakapag-file ng itong mga abogado ni Duterte. Diretso na yan sa trial. Ay binigyan ng mahabang pagkakataon ni Escudero. Hanggang ngayon, ayaw kumilos Kaya ngayon, 2 na ho yung petition dyan sa Supreme Court. Una, yung petition for mandamus. Ayun po. Ang inihiling doon sabihan ang Senado na naaayon sa batas ang impeachment trial. Kaagad-agad. Hindi pwedeng i-delay, hindi pwedeng patagalin. Yun ang sinasabi ng saligang batas. Yun ang petition for mandamus. Kaya nga, katapos na matanggap ng Senado yung petition na yan, kaagad-agad binigyan ng 10 days to explain yung petition para sagutin yung petition for mandamus. Nandun na. Nasa mga abogado na ng Senado, pinag-i-explain na sila.
Ayun, mabilis yun. Ay itong Pinail, iba naman. TRO ang gusto nitong kampo ni Duterte, pigilan, illegal daw yung impeachment. Abay, malabo yun. Malayo yung nagdideklara ng illegal kaysa sa yung tumihiling ng illegal at nagdideklara ng illegal at tumihiling na itigil ang impeachment. Ibang iso yun. Kaysa sa formandamos na ang layunin ay ipalaala sa mga senador na sa saligang batas, kaagad-agad, after matanggap ang article of impeachment, magkaroon ng impeachment court. Trial na. Yan po. Meron na hong order ng Supreme Court dyan. Tingnan natin kung paano sasagutin ng mga senador. Ayan eh. Yun hong madalas ang press conference araw-araw halos ni Escudero, yan ang nakasama eh. Kasi kung ano nga pang sinasabi. Kahapon lang yung kanyang sinasabi, tingin ko parang may pagka-arrogante na at saka parang may pagka-arrogante at saka parang ano na eh. Parang suplado na itong si Escudero eh. Iba naman sasagutin sa ng media. Sino naman kayo? Para kami utusan. Wow! Hindi naman taong bayan na nag-uutos sa iyo na mag-impeach ka eh. Na magkaroon trial eh. Saligang batas, Escudero, pambira ka naman buhay ito. Kasi nagsumulat si dating Congressman Colmenares, hinihiling nila, tinutusan nila, gumalaw ka na dahil sinasabi ng saligang batas, dapat mag-trial na tayo, kaagad-agad. Yung sabi ni Escudero, sino ka naman para kami utusan? Yung basihan ni Congressman Colmenares ay saligang batas. Ang saligang batas ang nagsasabing magtrabaho na kayo, mag-trial na kayo. Bakit sasabihin ni Escudero, sino naman kayo para kami utusan? Ano yun? Kaya ang aking assessment dito, may pagka-arrogante at may pagka-pilosopo. Ayun, yung tamang lingwahe doon. May pagka-arrogante at parang pilosopo na. Itong parang pinipersonal na yung laban. Hindi naman yan dapat labanan niya. Sumunod na lang siya dahil siya ay senador ng Republika ng Pilipinas. Senate President na unang-unang magpapatupad ng batas. Bakit ang sagot niya gano'n? Sino kayo para kami utusan? Antay ka muna. Sinusweldo kayo eh. Di kung ayaw mautusan, di mag-resign na lang kayo. Umalis kayo sa Senado. Diba? Para maglagay ng bagong Senate President. Maglagay ng bagong gagawa susunod sa batas. Ayun eh, yung aking description. May pagka-arrogante at pilosopo itong ating Senate President. Doon sa kanyang mga press conference, mga sagot sa media, nandating alam ko kung sino siya napakagaling. Salen de la Cruz. Thank you, ma'am. Salamat po from Canada. Salen de la Cruz, thank you very much. Salamat po. Yun po yung aking. Kaya itong nangyayaring ito, kaya naglalabasan itong mga fake news, patuloy na siraan, at itong mga nangyaring nakarating ng Supreme Court nga itong issue. Kasi nga, yung kabagalan ng Senate President, yan po yung aking tingin. Bakit ang bagal mo, Senador? Ano pa hinihintay mo? Galaw-galaw. Okay, so dahil dyan, at yan na muna yung ating pag-usapan ngayong araw na ito. God is good all the time. Yan ang malaking tanong. Nako, Senator Chis Escudero, ano po ba dapat talaga ang gawin? Kilusan na po ba talaga dapat yan? Gawin na po ang nararapat at ipakita po sa ating mga kababayan na ang ating Senate President ay karapat dapat pang muli na iboto sa mga darating na panahon. So kahapon po nabanggit ko na baka mamaya ay itong ginagawa na mga pagkilos para po sa impeachment trial, kay pinapahinto, kay pinapatuloy na, pinapabilisan na, ay baka makasama sa impeachment trial at sa Senado. So, meron binanggit si Senator Chis Escudero na baka daw po sila ay ma-technical. So, mabuti nga daw po, blessing in disguise, ang ginawa ni Sara Duterte na paglapit po sa Supreme Court para hindi daw po sila ma-technical. Pero 'di ba, kung alam mo naman ng yung ginagawa at ikaw ay kumbaga sinusunod mo ang konstitusyon, sinusunod nyo ang rule, sinusunod ninyo ang lahat ng proseso para ma-impeach etong si Sara Duterte, masimula ng impeachment trial, maumpisa ng impeachment process, tingin ko hindi ka naman siguro mate-technical. Medyo siguro dahil nga po kumbaga ito po nga impeachment trial na ito is special dahil nga po sa kauna-unang pagkakataon ay vice-presidente ng ating bansa ang siya pong inirereklamo sa impeachment trial. So
Abangan pa po natin ang update sa mga tagpong ito. Maraming salamat po sa pagsuporta nyo kay Sir Mike Abe. Maraming salamat din po sa pagsuporta nyo po sa aking small channel. Maraming salamat sa mga subscriber natin. 445,000 subscriber na po tayo. Di baling mabagal, di baling mahina. Ang importante, hindi tayo nanloloko ng mga manonood natin. So, yun lamang po. Maraming salamat sa pagsama nyo dito sa aking vlog nito. Ingat po kayo. Nasaan mang panig kayo naman daw. Mwah! Chup chup. Love you, love you. God bless us all. Pilipinas. God first. Salamat po.